Pagkakasakit ng ilang OBP officials matapos sumailalim sa investigasyon napansin. Tindi talaga nitong Ortega, no? Alam nyo, na COA na kayo ngayon, gusto nyo pa maging doktor? Bakit nyo papansinin? Ito para sa kaalaman mo, Ortega, at sa mga young guns. No? Kung hindi kayo doktor, huwag kayong ipinagbabawal po ang magsalita, no? Nang tungkol sa mga pagko-comment, tungkol sa mga sakit-sakit kung hindi wala kayong background sa medical. Yan po. Yung abogado, pwede ka pang mag-comment, babarahin ka lang ng abogado. Pagmumukahin tanga ka lang. Pero never manliligaw kayo. Never po dapat na nakikialam kayo sa mga medical. Unang-una, pinalalabas nyo ba na yung mga tao ay pinipeke ba nila yung kanilang mga naging sakit? Eh kahit kayo sumalang doon, magkakasakit talaga kayo. Biruin mo yung yung Kesolaika, nagkasakit ba siya habang nasa sinagot niya lahat ng gusto niyong itanong? Pinakontempt niyo pa rin. Okay pa rin siya. 'Di ba? Pinakontempt niyo siya, okay pa rin. Kailan siya hindi naging okay? Nung ililipat na siya sa correctional. Tapos sa tingin niyo ba, tinanggap niya bilang abogado na may hatol ang committee niyo, no? Tinanggap niya na yun kahit masama ang loob niya, humihirit siya, hindi niyo pinagbigyan. Pero nung nag-correctional na kayo, talagang aatakihin ka kung may mga sakit ka. Correctional? Hindi yung alam niyo sa totoo lang, ako, hindi yung correctional dadaling ka, yung abogado ka, magaling kang abogado, alam mong mali yung ginagawa sa'yo pero wala kang maggawa. Ito po, ayon po kay dating senador Laila de Lima na sumasawsaw din ngayon sa away ng Duterte at Marcos. Hinahaluan pa daw ng drama, no, yung nangyayari. Nagdadrama lang daw to si Soleca Lopez. Alam mo, doktor ka ba, Laila de Lima? Sasabihin mong drama yun. Ito ang sabi ng doktor, oh. Marunong ka pa sa doktor eh. Kasi sabi sa Veterans Medical Memorial Center, may acute stress disorder and is also being managed for musculoskeletal strain. Kaya po nananakit yung balikat at spine. Puta, parang yan nararamdaman ko ngayon, balikat at spine. O yan po, acute stress disorder. Tinitreat po. Meron pong tawag sa sakit. Sino ka, de Lima? Para sabihin na nagdadrama lang. Lahat po na nagsasabi na nagdadrama lang ang mga tauhan, pati po si Acosta, sinabi rin po ng doktor, hindi ko na lang naisulat eh. No? Pareho po silang tinitreat sa Veterans Memorial Medical Center. At ito po ay hindi po pribadong ospital. Ospital po to ng gobyerno. No? Kaya po, hindi po nararapat na kayo na nga ang dahilan kung bakit nagkasakit tong mga to. Etong kongreso na nga ang dahilan. Kayo pa po ang may ganang manita. Ikaw, de Lima, wala kang bilang. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nakasama. Nangangampanya ka lang eh. May nalalaman pa nung ako nagkasakit. Ikaw nga mahilig magwala nung araw eh. Nagwawala ka nga sa mga hearing eh. Huwag mo sabihin, buti nga yan, di nagwawala eh. Tandaan po ninyo, hindi po nagwala sa hearing yan. Kalmadong-kalmado, sinagot lahat ng tanong. Nung pinakulong nyo, okay pa rin. Nariyan si BP Sara, nag-uusap-usap sila, nagpapapresscon pa. Okay pa rin. Kailan hindi naging okay?
nung ililipat nyo na sa correctional. Nako, napakarami na pong mga nagsasabi na mali yan. Luce Cruz. O, dilawan na dilawan yan eh. Mali daw yan. Sino pa ba? Ah, alam nyo po, kaugnay pa rin yan. Hindi ba kayo nagtataka? Kailan po sinabi yan ni BP Sara? Tignan nyo yung timeline na. Sinabi po yan ni BP Sara, November November 23. Anong November pa lang ngayon? November kahapon. November 26. 3 days. 3 days po. No? After na sinabi ni BP Sara, may subpoena na. Tandaan nyo po, sinabi po ni BP Sara noon, no, ilang buwan na nakakalipas. Lahat po itong mga investigasyon laban sa OBP at saka sa DepEd at OBP ay fishing expedition lang. Wala po talaga silang maikakaso. Sabi pa ni BP Sara sa isa sa kanyang mga press conference. Si BP Sara, pinag-aralan na niya yung contempt, hindi yung contempt, yung issue, yung kung siya po ay, anong tawag doon? Kung siya po ay, ano na nga yung kasong aalisin ka sa pwesto? Impeachment. So wala pong pwedeng isampa sa kanya na impeachment. Sinabi niya yan eh. Ngayon, ang ginagawa nila, nag-conduct ng investigation, iniimbitahan siya, fishing expedition. Baka sa kanila, kaya ayaw umatin ni BP Sara sa mga ganitong pagtitipon. Napilitan lang siya kasi pag hindi, yung una, hindi rin umatin yung iba, di ba? Stop. Kaya lang trinete na sila ng contempt. So, iko-contempt na sila. Ipapakulong na sila pag hindi sila nagsipagdaluhan. Okay. So, ngayon, yan yung sinasabi ni BP Sara way back nung nagsimula pa lang to. Kaya ngayon, ang tanong, tignan po ninyo, anong nangyari ngayon? Bakit may subpoena agad? Ang tanong ko, asan yung subpoena na may kinalaman sa confidential fund? Asan yung kaso na may kinalaman sa confidential fund? All along, tama si BP Sara. Wala silang kaso tungkol sa confidential fund. Tandaan nyo ang pinag-uusapan natin, confidential fund. Ilang taon na natin naririnig yan. Di ba? Nung binakbakan ni Castro, last year o 2023, last year. Isang taon na mahigit natin naririnig yung confidential fund, akusasyon nila, pero wala pa tayong nakikitang kinaso. Pero 3 days lang na nagsalita si BP Sara, no? 3 days lang. Ito yon, makinig ka, hako. Ang daming dapat makinig. 3 days lang po. Buhat nung nagsalita si BP Sara. Hayaan nyo lang po kasi sila. Nagre-react kasi kayo eh. 3 days lang after na nagsalita si BP Sara tungkol dyan sa pag ako natigok, ipapatigok, meron na akong binilinan, meron na kagad subpoena, pinagpapaliwanag, pwede makakasuhan na agad. So ano po yung tama sa sinabi ni BP Sara? Wala silang maikakaso na may kinalaman sa confidential fund. Ikalawa, fishing expedition lang ang lahat ng investigasyon. Ngayon, meron na ba silang na fishing exhibition? Meron na ba silang sa kanilang fishing expedition? Meron na po ba silang nakasuhan? Meron na po. Kakasuhan na. Ito na po yun. Saan po ba galing yung mga sinabi na yan ni BP Sara?
Nagmula po yan ay born out of this investigation. Kung hindi po sila nag-imbestiga, wala pong aatakihin na Soleka, wala pong ikukulong, wala pong ite-threaten na ikukulong sa, dun sa correctional. Hindi po magwawala si Soleka, hindi po mangyayari ang controllable na naging dahilan para magwala si BP Sara at si BP Sara nung nagwala sa out of kanyang galit pero hindi wala pa rin pong illegal, out of kanyang galit, nabulalas niya yung mga bagay na yan. Di ba? O ngayon, tatanungin nyo, tama ba si BP Sara? May kinaso na ba sila kahit taon na nilang pinag-uusapan yung confidential fund? Wala silang kaso. In fact, malapit na pong magdeklara. Kung hindi pa nakakapagdeklara yung COA, na cleared na sila. Malapit na po sila makleared. Yun yung point. Tama si BP Sara all along. Nakakahanap lang tong mga to ng mga eto pa isa, no? Eto pa isa. Ang tagal-tagal ninyong sinasabi na ang dami niyong drama. Sabi, 'di ba? Ang dami mong drama, BP Sara. Kung ano-anong sinasabi mo sa press, kung ano-ano sinasabi mo sa mga vloggers. Bakit hindi ka na lang umatin at sagutin ang mga paratang namin? Umatin po si BP Sara. May pinaratang ba sila na dapat sagutin? Wala. Wala silang paratang. No? Malinaw na malinaw. Naghahanap lang sila ng butas. Baka may masabi, nililito nila. Baka may masabi. No? Yun po yun. Ngayon, nung may nasabi, si BP Sara, kaso na agad. On the way na para magkakaso. Na sinabi lang 3 days ago. Meron na kagad sabina. Pero yung binabanggit nilang katiwalian, years, 1 taon ng mahigit, wala pa ring sabina. Wala pa ring ikinaso. Hindi pa rin may pagpaliwanag sa ibinulsang pera. Wala kasing paratang na yung nagbulsa. Hindi ko maunawaan, sabi ko noon, nung sinasabi ni BP Sara yan, kaya ako bilib ako sa mga Duterte. Nung sinasabi ni BP Sara na fishing expedition, bakit ka ako magiging fishing expedition yan? Eh meron ba silang, kahit bali-balik ta rin nila ebidensya, hindi pa rin naman makakasuhan kung napag-aralan na ni BP Sara, di ba? Ito po pala yung fishing expedition. May mangyayari, may magagalit, may masasabi na labas sa investigasyon, labas sa kanilang pinag-uusapan. Mga personal na galit ni BP Sara sumambulat. Ngayon, may kaso na. Di ba? Okay. Pero bakit galit ang taong bayan? Bakit yung suporta ng taong bayan hindi nila makuha kahit kakasuhan nila si BP Sara? Alam niyo po, political yan. No? Kakasuhan niyo si BP Sara, palaki na ng palaki yung tao sa EDSA. Ito yung be careful what you wish for. No? Baka magkatotoo. Ito po yun. Gusto nyo makasuhan si BP Sara kaya kayo nagpe-fishing expedition? Eh kung nung kinasuhan nyo, hindi nyo pala matatanggal sa pwesto. Baka kayo ang maalis dahil sa galit ng mga tao. Hindi pa formal yan. Ha? Paano pa kaya pag sinerban ninyo ng warrant of arrest si BP Sara? Ano na kaya mangyayari sa mga amo nyo? Yun yung point dun, no? Be careful what you wish for. Baka magkatotoo. Hindi po. Alam niyo sa interview, ako kasi, ang mukha ko kasi talagang hindi katiwa-tiwala. Lahat ng alalay ni BP Sara, yung tingin sa akin
Yung tingin sa'kin, matatalas po yung mga ano ni VP Sara. Hindi ka basta-basta talagang ibang uring mga tao 'tong mga nakabantay kay VP Sara. Okey. So, yan po yung ano 'no, yun po at ngayon po, lumilinaw na po sa tao, marami na pong hinahanap ang tao, unang-una pong hinahanap nila. Kasi actually tayo yung nagtatanong niyan dito matagal na natin tinatanong, nasaan na napagbentahan ng ginto? Yung ngayon may numero na 'no, meron na po tayong kung magkano yung napagbentahan, 190 billion. 190 billion agad na 190 billion yung binenta ng ginto. Nasaan po 'yan? Nasaan po yung maharlika na kinuha po sa mga pera ng mga bangko natin, Land Bank, sino pa ba yung pinagkunan? DBP? O basta 2 bangko yung pinagkunan. Nasaan na po 'yan? Pera namin 'yan. Ano po ginawa ninyo? Ano po ginawa ninyo sa budget na galing sa PhilHealth? Yan po buhay na buhay po na katanungan 'to ng mga tao. Ano po, saan po nakatayo ang lahat ng inyong flood control project? Alam niyo, magkakapareho na kami mag-isip lahat, eh. Matagal na natin tinatanong 'yan dito. Matagal na natin tinatanong sa channel natin. Ngayon narinig ko si Tatay Digong tinatanong na 'yan sa kanila. Narinig ko kay Ka Eric tinatanong 'yan. Nasaan na po yang mga pera na 'yan, 'no, ng taong bayan? Diyan po interesado, wala pong pakialam, confidential fund. Tumalino na po ang mga tao. Alam po nila na hindi mo puwedeng pag-usapan yung confidential fund. Confidential nga, eh. Pero hindi niyo po kaya hindi niyo mauto yung mga tao, mas matalino pa sa inyo yung mga tao. Pero eto po ang hinahanap ng tao, ginto. Mahilig kasi alam niyo pa 'pag naririnig namin yung salitang ginto, kayamanan 'yan, eh. Totoo nga pala 190 billion ang pinagbentahan. Nasaan 'yan? Nasaan yang pinagbentahan ng mga ginto? Nasaan po yung ano, yung mga flood control project? Grabe po ang dami po nagsiyaman. Eto pa sunod na tanong, bakit wala kayong imbestigasyon sa flood control project, sa Maharlika Fund, sa PhilHealth, sa pinagbentahan ng ginto? Napakaraming perang dumaan. Pero 'pag may kalamidad, sabi, wala na tayong pera. Wala ng pera 'pag may kalamidad. Walang pambili ng rubber boot. Alam niyo po, nakakaawa po yung pangulo natin. Ang unang binabanggit, humingi ng tulong. Mahilig manghingi. Humingi ng tulong sa ibang bansa. Alam niyo,